dear beloved, Boss Mike, Cervera. Kasi iba-iba na ang pananaw ng tao ngayon, ha, mga kababayan. Pakinggan natin ito si Fiscal EJ. Kilala niyo po ba ito? Mga kababayan, si Fiscal AJ, mga kababayan. Pakinggan natin, ha. Eto na, Fiscal, paliwanag mo. Etong problemang kinakaharap ng bansa ngayon. Lalong-lalo na itong dito nga sa desisyon ng Korte Suprema. Sang-ayon ba? Pakinggan natin, mga kababayan. Pasok! This is Fiscal EJ. Yan. Pakinggan nyo ito, mga kababayan, ha. Pakinggan nyo maigi, mga kababayan ko. Eto na. Pakinggan natin maigi. Pasok. Bago natin bigyan ng reaksyon. Pasok! Good day po sa lahat. This is Fiscal EJ. Today is July 25, 2025. And the Supreme Court, in a unanimous 13-0 vote, dineklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yun na nga. Bakit daw? Una, barado raw ito ng one-year bar rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. Makinig kayo, mga kababayan, dahil may matututunan kayo rito, ha. Kay Fiscal EJ, mga kababayan, maalam din to sa batas, eh. Pasok! At pangalawa, lumabag daw ito sa karapatang mabigyan ng due process. But today's ruling is far from ordinary because this decision doesn't just favor VP Sara. It reshapes the legal architecture of how we impeach public officials in this country. And while I fully respect the Supreme Court, I have to say, I respectfully disagree with one major point. Nako, yan na, mga kababayan. Hindi rin sang-ayon ito, mga kababayan. Ito nga isang malaking major point. Ibig sabihin, mga kababayan, isang punto, malaking puntos, mga kababayan, ay ang hindi niya sinasang-ayunan. Nako, yan, mga kababayan. Iba-iba, samot-samari na opinyon, pananaw. Itong mga maaalam sa batas patungkol dito sa resulta etong desisyon ng Korte Suprema. Mga kababayan, pakinggan nyo ulit. At ngayong araw, ipapaliwanag ko kung bakit. Let's begin with the facts. Yan. Pakinggan nyo. Umpisan natin sa facts, mga kababayan, ha. Makinig ko kayo. Mawawala lang ako saglit. Pakinggan nyo si Fiscal EJ. Pasok! Here's what happened in a nutshell. December 2024, 3 impeachment complaints were filed by citizens at ng mga iba't ibang grupo. Fast forward to February 5, 2025. A fourth complaint signed by 1/3 of the House members was transmitted to the Senate. Pero ayon sa Korte Suprema, the first 3 complaints were effectively dismissed because of the inaction of the House. Kaya dapat maghintay ng 1 taon mula February 5 bago makapag-file ulit. 1-year bar rule ang tawag dito, and the court ruled that the fourth complaint violated it. Sinabi rin ng Supreme Court that the House of Representatives must still do 2 things bago i-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. First, dapat daw bigyan ang respondent ng kopya ng Articles of Impeachment at lahat ng ebidensya nito para makasagot siya within a reasonable period. At second, kailangang ibahagi sa lahat ng miyembro ng House ang articles, evidence at comment ng respondent. Ang dahilan, para raw may deliberation and each district representative can speak on behalf of their constituents. Yes. Sounds democratic? Yes. But diba, mga kababayan? Kung pakikinggan natin, mukhang democratic nga. Yung po bang, mga kababayan, parang dinadaan yung ating tinatawag na mga kababayan, rule of law ang sinusunod, mga kababayan. Sige, tuloy. Here's the problem. Let me be clear. Ayan na, mga kababayan, ang problema. Liliwanagin po ni Piskal kung ano yung mga dapat na gawin o dapat mangyari. At syempre, mga kababayan, bilang ikaw ay nandyan nakapaloob sa hanay ng mga maalam sa batas, mga kababayan, ay may pagrespeto pa rin dapat. Ano po? Pakinggan natin, mga kababayan. Pasok! I respect the reasoning of the Supreme Court, pero I fundamentally disagree with this approach. Bakit? Because the Constitution is very clear.
Na? The moment one-third of all House members sign and endorse an impeachment complaint, Okay. it automatically becomes the articles of impeachment. Yun, mga kababayan. Oo, automatic pala na magiging article of impeachment kapag ka po nakuha na po yung sapat na boto, pirma ng mga kongresista. Nangyari po ba mga kababayan? Abay, oo, labis-labis pa nga eh. Ang pumirma dyan mga kababayan eh. Ha? Lagpas sa kalahati. Oo, halos mga kababayan, kabuuan ng mga congressman, mga kababayan, ay pumirma. Oo, bumoto, pumabor. Tuloy. At dapat na itong dalhin sa Senado para sa trial. Correct. Walang sinasabi ang Constitution na dapat magkaroon ng deliberation or comment period bago ang transmittal. Correct. Why? Because that's not where the trial happens. The House is only meant to initiate. Correct. The Senate is where the adversarial due process begins. That is a very important point. Marami kasi ang nag-aakala na ang due process ay laging adversarial. May Correct. dalawang panig na naglalaban, may judge, may hearing. Pero hindi lang yun ang definition ng due process. Ako, ano ba ang definition ng due process? Oh, sige, eto pa. Due process can also take the form of an inquisitorial proceeding. Ako, lalim yan. Yung termino nilang yan, mga kababayan, ano? Sana nandito si attorney. Oh, Gaya ng summary investigation na ginagawa namin sa prosecution service. yun. At sa impeachment, iyon dapat ang role ng House. Inquisitorial, not adversarial. Aha. That's exactly the design of our impeachment system. The House acts like a public prosecutor, investigating and deciding whether to file charges. Yan, mga kababayan, ang House, ibig sabihin ho, yung pong House of Representative, ang sila po ang magiging parang magiging piskal. Ano po? Piskalya. Sila po yun na aaralin nila yung pong kaso kung meron pong probable cause. Ganun po, no? Hindi po tayo abogado rito pero kahit papaano nakakaunawa tayo, mga kababayan. Ngayon po, mga kababayan, kapag kapay po nakita na may probable cause, isasampa doon po sa husgado, sa korte. O, yun po yun. Parang ito, isasampa naman, saan? Sa Senado. Parang ganon. Oo. Di po ba? Ngayon, kung wala naman hong nakita ang Kongreso sa pag-iimbestiga nila, walang probable cause, wala hong impeachment trial. Ganun po, mga kababayan, ano? Sige na, eto na. Leah Chin, eto na. While the Senate acts like a court. Yan, kita nyo, aakto na parang korte ang Senado. Yan po yun eh. Nangyari po ba, mga kababayan? Ano pong ginawa ng mga huradong iba? Yung pong aakto dapat na sila ang huhusga doon sa ipapakita na mga ebidensya. Mga kababayan ko, hindi pa ho nag-uumpisa ang trial, ang hearing, abay, inaakwit na nila. Pinapawalang sala na nila si Buda. Yun ang nangyari. Tuloy. Conducting a full adversarial trial where the respondent is given every chance to confront the evidence. Yan. So what the Supreme Court just did, with all due respect, seems like a distortion of the constitutional structure. Nako. And here lies the bigger danger. Nako. What the Supreme Court has done is not just a procedural suggestion. Nako po. It is respectfully an act of judicial legislation, inserting requirements that the Constitution does not mandate. When the Constitution says that a complaint Nandiyan na ba si Kainaro? Tawagin nyo. Si Kainaro, kung kailan naman may mga ganitong usapin, wala eh, no? Kainaro, nanonood ka ba? Si Kainaro, kayang-kaya to eh. Tuloy. filed by one-third of House members shall constitute the articles of impeachment, that's final. Nako. Walang condition, walang additional step, automatic. But now the court says, wait, let's first notify the respondent. Let's allow them to reply. Let's distribute the complaint together with the evidence to all House members before transmittal. This ruling po
habang unanimous at may mabuting intensyon, sets a dangerous precedent. Nako. It adds procedural steps that the Constitution never required. Mm. And in doing so, So hindi pala nire-require daw ng Constitution yung iba pong mga nangyari. Nako. Kita nyo mga kababayan ko ano? Oh. the court, to my mind, may have overstepped its constitutional boundaries. Uh-huh. Of course, this is not just about VP Sara. This affects all future impeachments. Yan, mga kababayan na pwedeng makaapekto sa mga susunod na pagkakaroon uli ng mga mai-impeach. Ano? Yan po'y makakaapekto, magagamit ho ila yan eh. Kapag ka ho kayo nasa korte, mga kababayan, may ganito yan. Na kino-quote nila, kino-quote ho ng mga abogado ito eh. Oh, yung po bang halimbawa, Dilima versus Digong. Naku-quote po yung ginagawang halimbawa na ganito yung naging desisyon. Ganyan. Ano po? Halimbawa po halimbawa lang, Leia Chin versus Paymura. Ganon, mga kababayan. Oo. Di ba? Ginagamit, kino-quote ho yan ng mga abogado. Kaya, etong nangyari ngayon na people of the Philippines, sabihin na natin, versus Sara Duterte, mga kababayan, baka mangyari. Na kapag ka nangyari ito, pwede na rin gamitin nung mga masasampahan o ma-i-impeach na mga future mga magnanakaw sa bayan. Yo, mga kababayan, kaya delikado. Tuloy. Tuloy. Nasaan na? And if we are not careful, baka sa sobrang dami ng proseso, wala na tayong makukuhang accountability. Yan, mga kababayan. So wala na. Wala na tayong mapapanagot na magnanakaw sa bayan pagkaganyan. Ano ba? So nakuha nyo, naintindihan nyo siguro kahit mababaw, Ibig sabihin, mga kababayan, sa ganyang proseso na ginamit ng Korte Suprema daw, mga kababayan baka yan magkaroon ng hindi magandang resulta. Oo. Na pwedeng gamitin sa mga susunod na panahon kung tayo ay meron pong mga i-impeach na mga magnanakaw ng kaban sa gobyerno. Diba? Sabi ni Jay Sales, basta ang intindi ko, magkano? Ay, nako. Paramihan ng kakilala. Paramihan ng kamag-anak. Paramihan ng pera. Pagdating sa politika, mga kababayan, ganun talaga. Kaya nga ulitin ko, mga kababayan ko, kung ito'y hindi maayos itong sistema natin sa Pilipinas na to, mas maigi pa talaga ang tanging solusyon, maging kolonya na tayo ng ibang bansa. Ano po, mga kababayan? Di ba? Maging kolonya na tayo. Halimbawa ho ng Amerika, halimbawa ho ng Japan, halimbawa ho ng British, yung mga mayayamang bansa, halimbawa ng Switzerland. Dahil sabi nila sa Switzerland, mga kababayan, napakaganda daw ng pagpapatakbo ng gobyerno doon. Hindi ka man magtrabaho, hindi ka magugutom. Di ba ba? Mga kababayan? Yan nga ho, yung nagiging advokasya ko na maging kolonya na tayo ng mga ibang lahi. Kung hindi naman kaya na iayos ang ating sistema ng gobyerno, dahil po magkaroon man tayo ng magaling, mahusay na Pangulo, marami pa ring mga katulad ng mga Duterte na sisirain, wawasakin. Ano po? Wala ring mangyayari. Kahit gaano kagaling ang ating Pangulong Bongbong na ginagawa na ho lahat, ay wala talaga dahil nga ho, mga kababayan, maraming tao gutom na gutom sa kapangyarihan, kahit na yung kanilang nilamon, ninakaw, ay hanggang lalamunan. Ayaw na nilang tigilan, mga kababayan. Ang daming pera, sa gobyerno. Diba?
Taong bayan lang daw tayo, sila makapangyarihan. Yan na nga. Paano kung mas malala pa, Boss Mike? Yan na nga. Malabo naman siguro. Kasi nakita nyo naman yung mga naging kolonya ng iba't ibang bansa, no? Ulitin ko na naman sa mga bago dito sa channel ko. Ang Macau at Hong Kong, kolonya ho yan. Yung Hong Kong, British colony yan. Yung Macau naman, Portuguese colony. Portugal, Oo. Kita nyo mga kababayan ko, bakit umunlad naman? Di ba? Yan. Kung wala na talaga, kinangina nyo. Baka naman bago naman kami mawala sa mundo, makita lang namin na masigurado yung kinabukasan ng mga magiging apo natin, mga kababayan. Kung hindi na talaga kakayanin ng kapwa Pilipino na maiayos ito, wala na Oo. Di ba't nagbagkaroon na tayo? Kayo, mga kababayan, naniwala kayo sa paandar ni Digong na. Di ba? Nagpaniwala kayo sa paandar ni Digong na, ako, batas ko, ang kamao ko. Matapang ako. Nadali tayo ng ganun, mga kababayan Akala natin si Digong na talaga yung pag-asa, Yung pala, mga kababayan, ayun, lahat ng illegal ginawa niyan. Our beloved Boss Mike Cervera.